Magkausap nga itong si Lynette at Annalyn. At dito nga sinabi ni Lynette na ang kanyang mga kagamitan dahil hindi pa nga siya makabalik doon sa bahay ni Carlos ay doon na lang muna dahil sa pagnanais nga ni Lynette at nag-e-expect din siya na makabalik pa si Annalyn sa naturang bahay ni Carlos dahil gustong-gusto niya na lagi niya itong kasama. Subalit hindi na nga mangyayari yun dahil akto namang dumating nga itong si Carlos at dito nga si Carlos ay nag-voluntary na kung wala daw oras itong si Annalyn para kunin ang kanyang kagamitan ay siya na lang daw umano ang maghatid nito dahil ang gusto talaga ni Carlos ay hindi na makabalik itong si Annalyn sa kanyang bahay nang sa ganun masulon nila ang bahay at naging malaya nga itong si Do Carlos sa kanyang gustong gawin dito kay Lynette. Ngayong wala ng mata na nakatingin sa kanya, ito nga si Annalyn dahil tuluyan na nga itong umalis sa kanyang bahay. Samantala, dito nga makikita ni Lynette ang tunay na kulay nitong si Carlos dahil nagsisimula na nga siyang diktahan kung ano ang gagawin nito sa kanya. Dahil nga itong si Do Carlos ay niyaya nga itong si Lynette na lumabas, subalit nga dahil sa kanyang ka-business partner ay hindi nga papayag itong si Lynette na umalis at mag-cancel. Ngunit iginit ni Carlos na sino ba daw ang kanyang dapat sundin ang kanyang asawa. Kung nagawa daw ng kanilang ka-business partner noon na mag-cancel, bakit hindi daw gawin ni Lynette? Yung importante din naman daw ang kanilang magiging lakad. Kaya naman si itong si Lynette ay nabigla man sa kanyang narinig dito kay Carlos. Talagang may diin ang kanyang pagkasabi at pasigaw pa ito ay sinunod na lang ang kanyang asawa dahil ayaw niya na magkagagulo pa sila ng dahil lang doon. Ngunit sa pagkakataong ito ay talagang nahalata na ni Lynette ang pagiging bossy nga nitong si Carlos na parang nawawala na siya ng boses kundi siya lang ang may karapatan na magdesisyon sa lahat ng kanyang gagawin. Sadyang nakaramdam na nga ng karma itong si Lynette dahil nga pinipilit niya ang kanyang gusto gayong pinapaalalahanan na nga siya ng kanyang anak na si Annalyn na may mga red flag nga itong si Carlos na dapat hindi niya ituloy ang naturang kasal. Subalit nga sa pinilit niya, kaya ngayon yan ang kanyang nagiging kinahinatnan. Samantala sa kabilang banda, ito ngang si Lolo Pepe ay tuluyan na ngang natuklasan ang tunay na pagkatao nitong si Zoe na hindi nga talaga niya ito totoong anak. Kaya ngayon ay gumagawa na siya ng paraan upang makausap nga itong si Obeng. Samantala, mukhang mahirapan nga si Lolo Pepe na makausap ito gayong may tampuhan pa rin ang mag-ama nang dahil lamang sa pag-aaway nila dito kay Zoe. Galit na galit itong si RJ dahil kinampihan niya ang kanyang anak-anakan na si Zoe na ngayon sana'y matutuklasan na kung magkausap na nga itong mag-amang si Lolo Pepe at si Doc RJ. Sinubukan nga niya itong tawagan, subalit ay napaka-busy ito at nagkataon naman na magkausap naman itong si Giselle at itong ngang si RJ at may pinuntahang meeting kaya hindi agad nakausap ni Lolo Pepe nga itong si Doc RJ. Tuloy na nga nakalipat si Annalyn sa dati niyang bahay at dito naghingi siya ng pansensya dito kay Josa dahil nga naabala niya ito. Ngunit hindi naman inalintana iyon ni Josa dahil sa parang anak na rin ang turing niya dito kay Annalyn. At dito nga ay nagkomento nga si Josa at sinabing tila baga ang kanyang paglipat doon ay talagang parang hinahadlangan. Sinabi na rin ni Josa na parang coincidence lang daw ang nangyayari. Subalit bati din ni Annalyn na talagang sinasadya iyon ni Doc Carlos na gawin para matuluyan siyang mapaalis ng bahay. Tala, hindi na nga nakatiis itong si Lolo Pepe. Napuntahan nga itong si Obeng sa loob ng Apex upang ikwento na nga ang kanyang nalalaman dito sa kanyang anak na si Zoe. Subalit mukhang mahadlangan na naman ito dahil sa daanan pa lang ay nakaharang na itong kanyang apo-apuhan na si Zoe. At dito nga nakita ang daladala niyang mga DNA test. Mukhang malalagay nga sa alanganin ang buhay nitong si Lolo Pepe dahil nalaman din ni Zoe at tiyak na isusumbong niya sa kanyang maming si Moira.